good morning and welcome back. Hello! Welcome back sa channel. So, bakit ka nang galing sa M. Lumiere? Kasi kuha kami ng allowance. Then, ngayon, magpapadala po ako ng request form sa Malabog National High School kasi need ng 137-A yung namin. Para saan yun? Para ma-complete yung ko po ito. Kasi, Requirements para sa namin, graduation. wow, graduation na ilang months na lang. Kaya May, June, May, siguro May, no? ganun. Ganun na nga. Lapit na. Kasi first sem pa daw talaga is i-comply ko na lahat yung mga requirements. Yung kulang-kulang is Form 137. Form 137 lang kulang ko. Kasi yung pass ko nun dito is Form 138 yun. Date nila ng Form 137-A. Okay. Kaya ngayon, mag-send na ako ngayon ng request form dun sa Malabog National High School. So, thank you kay Ma'am Pibilab kasi yan, may allowance na naman kayo. Oo, Tapos, para, magagamit mo na siya pag LBC natin. So, punta kami ng LBC guys. Kasi papadala niya yung request ba yun? Request? walang kasi doon sa walang LPC sa Malabog. Saan kukunin? Doon pipapadala sa Kalinan kasi kahapon nag-chat ako kang Sir Paul. Sabi niya mas maganda yung ready to pick up para hindi matagalan. Oo. Kasi kung ipa-deliver pa matagal Talaga? Oo, matagal daw pag i-deliver. Kaya mas maganda ready to pick up na lang daw yung gagawin ko. So ngayon wala kang pasok, no? Walang pasok, kaya yung inayos ko yung papers ko. Thank you po Tita Pipilab sa walang sawang pagsuporta sa amin sa Fort Marias and Abra, at saka thankful po talaga ako sa iyo kasi ngayon malapit na akong makapagtapos dahil po sa iyo. At Sir Paul po, maraming salamat po sa inyong dalawa at sa Panginoon na laging gabay sa akin sa araw-araw. At thank you po talaga. Kung wala po talaga kayo, hindi ko to mararating po yung pang-apat na na ngayon. Pang-apat na year na po na ngayon dito sa Abra. Thankful po talaga ako sa inyo kasi marami akong natutunan dito sa Abra. Marami akong na-learn dito sa pag-aaral ko, lalo na sa course ko. At sobrang alam mo yung nung first year pa ako dito is nasabi ko sa sarili ko na parang hindi ko kaya parang makasurrender na talaga ako ng first year kasi nahirapan ako sa language, sa mga subjects ko, pero nung kaya ko nung first year, pag second year na parang nakabango na yung utak ko nung nakaraan talaga sobrang nahirapan ako, pero kasi lagi ako nag-pray kang God na bigyan niya ako ng malawak na kaalaman kasi hindi po basta-basta po yung nursing. Marami talagang yung hindi ko na-try nung kasi di ba hindi ako masyadong sa pag-aral. 11 years din ako nakapagpinto para wala na akong stock knowledge noon. Pero sa awa ng Diyos, tinutulungan talaga niya ako na maka-survive. At lalong-lalo na Kapita Pibilab, Sir Paul, at Kuya Totoy. Kasi lagi pong nag-service sa amin, ulan at init, paghatid sundo sa pag-duty. At lagi ko pong na-appreciate ko yung nila sa pag-care nila sa amin dito. At talaga, hindi pa na ako mag-graduate, parang mayak-iyak na ako sa kasi siguro sa excited lang ako or ko yung mga basta hindi ko na kasi parang na ako kuya tayo, parang na yung ko. So matatapos ka na kasi. Oo, kasi akalain mo is first year, naging fourth year na, first semester is katatapos lang na may nag-exam kahapon. Kailan yung second sem nyo? Second sem namin January yata. February. Oo, January, February. Malapit na. Sige, punta na tayo sa LPC. Kaya, Tapos yung tatlo natin ko na rin guys. At
may pasok ko na po sila. Awa ng Diyos, yan, makulimlim na lang siya, wala nang ulan. Kaya, Sige. So tara na, punta na LBC. Guys, after namin mag LBC, yan. Nagmiki kami ni Badiday. Baking kami guys. Kasi hindi pa kami kumain. So 1 week lang yung 1 week yung LBC. 1 week din. Pabalik dito 1 week naman. Depende. Siguro mga 3 weeks lahat. Palagay mo na 1 month. 1 month. Okay lang naman kasi sabi ng sa sister, kailangan tapusin sa first sem para pag second sem, mga grades na ang lahat. Dito. So ayan guys, kain muna tayo guys. Mickey from abroad. Guys, ayan, nakarating na tayo sa bahay ni Ma'am Pipi Love and kumusta na ba Diday? Ayan, ilang months na lang, May or June, graduating ka na. Para saan ba yung ginamit natin? Ay, pinadala natin kanina. Ang ginamit, yung pinadala ko pala doon sa amin is request form. Kasi yung kasi doon sa Malabog, mayroon nang mag-cater daw ng LBC pero matagalan. Kaya kasi ipa-deliver pa. Kaya ang ginawa ko kasi nag-advise si Sir Paul sa akin na ang magpadala daw ako doon na lang daw sa Kalinan. Ready to pick up na lang daw sa kapatid ko. Kapatid ko yung pangalan doon na siya yung mag-pick up sa Kalinan. Yung kapatid ko na si Karen, siya yung pupunta doon. Then siya na lang din ang pupunta sa school namin sa Malabog National High School. Kasi doon din siya nag-aaral noon. Kaya yun na yung bibigyan ko na lang din siya ng, siyempre malayo ang Kalinan to Malabog eh. Malayo talaga yung bibigyan ko na lang din siya ng pamasahe at pang snacks din niya para naman din Yun na lang ba yung requirements mo para makagraduate ka? Oo. At saka andun, chinet namin kahapon kasi nag-announce na kasi yung namin, yung admin namin doon sa sa nursing department na i-comply na lahat ng mga requirements bago pa mag-graduation para walang mga Hassle. Oo. Kaya ngayon, first sem pa lang daw, asikasuhin ko na lahat. Asikasuhin na namin lahat. Kaya nung una pumunta ako dito, form 138 yung dinala ko. Then ngayon, need pala ng form 137-A kasi sa high school yun. Kaya yun na yung problema ko yun. Pero ngayon is okay na naman na napadala ko na doon sa Kalinan. Antay na lang din ng 1 week, makarating na doon. Then pakuha ko na sa kapatid ko. Siguro mga 1 month yan bago makarating or less than bago makarating dito. Pag maasikaso nila pagkabukas, kung okay na, pwede naman din nila ibalik. Babayad na naman ako kasi malayo kasing Kalinan guys. Wala kasing branch sa Malabog, malayo talaga. Kaya okay, sacrifice lang. Meron pa naman din akong allowance na igagamitin ko yung allowance ko para meron akong doon. Kasi magbayad pa din sila din sa kung ipadala balik. Sa anong pakiramdam mo ngayon ba Diday? Noon, nangangahoy ka lang. Nangarap kang makapag-aral, kahit high school. Pero ngayon, yan, nurse ka na. Ano yung pakiramdam mo? Pakiramdam ko talaga, hindi ko po talaga na-expect na ganito na po yung na-achieve ko sa buhay. Graduating na po ako ngayong taon, ngayong 2027. Parang feeling ko talaga na, kasi noon kasi Kuya Tayo, parang wala na talaga akong pag-asa. Kasi syempre, nakapag-asawa na ako, may anak na ako, then biglang natauhan yung yung parang tinadhana na talaga Kuya Tay. Parang expect ko talaga, hindi ko talaga ma-explain yung pakiramdam ko na nakapag-aral ako sa ganito ng edad ko. At saka may tadhana talaga, parang siguro na talaga ni God na ganito yung pagdaanan ko nung nag-asawa ko. Sobrang hirap ko talaga. Hirap ko talaga yung buhay. Nasa uma talaga ako noon Kuya Tay. Alam mo madaling araw pa ako maggising kasi syempre ang hirap ng buhay talaga.
nagtatanim ako ng mga pichay at tangan-tangan yung castor oil ba. Yun, para pa pangbaon. Nung 2019, nag-start na talaga ako, nag-ALS talaga ako. Sabi ko sa sarili ko na hindi ko na kayang magpunta pa ng sobrang init, pagod. Talagang gusto ko lang talaga noon, ang pangarap ko lang na makapag-graduate ako ng grade 12 para makapagtrabaho ako ng Davao. Pero talaga ang Panginoon po talaga, hindi po talaga niya ako pinapabayaan kasi nung grade 12 pa ako, muntik na akong makapaghinto. Pero sabi ko, Lord, kung mayroon ka pang plano sa akin, sana makagraduate lang man lang ako ng grade 12 kasi gusto kong makapag-aral. Gusto kong anuhin yung pamilya ko para maahon sa hirap. Mapag-aral ko naman yung anak kong 3. Yun lang talaga pinagdasal ko noon. Pero ngayon, hindi ko talaga pag-iisipin ko talaga yan, Kuya Toy. Naiyak-iyak talaga ako kasi siyempre, marami ka ng dinadaanan at saka ngayon is malapit ka nang makapagtapos. Maisip ko talaga na talagang sobrang blessed talaga ako ni God kasi sa lahat naman ng tao, di ba? May pero sa lahat ng tao naman talagang ako pa yung sinuswerte kasi di ba marami din nangangarap na mag-aral pero ako yung nabigyan ng pagkakataon na mag-aral. Kaya parang naiyak ako kasi gusto kong magpapasalamat talaga ako sa Panginoon at kang Tita Baby Love, kang Sir Paul, sa mga lahat ng mga ginamit ng Panginoon para makamit ko yung pangarap ko, na maahon ko yung pamilya ko sa hirap. Pero ko talaga na at saka pag-stay ko dito na aabot ako ng 4 years. Grabe talaga. Pero talagang lang talaga ako, nanalangin talaga ako sa Panginoon na Lord, sana man lang po is pinapunta mo ako dito. Sana matapos ko talaga yung course ko kasi yun lang talaga yung pag-asa ko na maahon ko yung mga pamilya ko sa hirap at mga anak ko makapag-aral sila ng makatapos sila. Kasi sobrang hirap talaga doon sa amin. Kasi siyempre ako yung talagang utak ng kung kikita. Kaya thank you po talaga Tita PB Love, Sir Paul, sa lahat ng mga sakripisyo niyo sa amin. Talagang thankful po talaga ako kasi noon makikita lang nila ako ni Sir Paul talaga. Kasi hindi pa kami, nakikita ko lang Sir Paul, nasa malayo ako. Nakasmile-smile lang ako sa kanya. Pero hindi naman din ako, kasi siyempre mahihayin naman din ako noon. Smile-smile, magraha kami. Kaya tayo, alam mo ba yung magganon ng kahoy? Tumba kami ng kahoy, ang laki-laki pa naman ng kahoy at ganun, gaba. Bibenta nyo. Oo, bibenta. Ang isa noon, yung nag-start ako nagbenta noon, 5. Then ngayon, naging 7. Naging 8. 8. Then ngayon daw is 8 pa rin ko ito, yung Isang tali. isang tali. Din talaga, grabing mo doon, grabing sakripisyo mo doon kaya ito is pababalatan mo pa yung kahoy. Patutuyuin mo pa. Mo pa siya, patutuyuin bago mo siya i-repack. Ganon. At maraming mga pero sa ganoon naman naman din ako sa mga pag magtumawag ako doon maalala nila ako na siyempre lagi ako nagraraha. Sa ngayon is nakapag-aral ako, sabi nila, hala, hindi namin talaga na-expect na ganun ka na ngayon, kunti na lang makagraduate ka na. Sabi ko, ganun talaga pag sigat na yung siya na yung gumagawa ng paraan para makapag-aral ako. Thank you po talaga sa Panginoon, Sir Paul, at Tita PB Lab, at sa mga tauhan po ni Tita dito. Hindi
po kami pinabayaan, lalo na sa aming driver, ulan, init, hatid sundo kami. Lalo na sa akin kasi syempre may ano talaga, 16 hours kami mag-duty. Kung kagaya ng nakaraan, 7 to 7 ng hapon. Then kung 3 hanggang 11, at Kuya Totoy lagi pong nagsusundo sa akin. Thank you po talaga Kuya Totoy sa sakripisyo mo sa akin, sa araw init, sa paghatid sundo, sa gabi. Kaya thank you po talaga.